Good morning sa ating lahat. So right now, I would like to share something from the Word of God. Open your Bible sa Romans chapter 3, verses 21 to 23. Romans chapter 3, verses 21 to 23. Tagalog ito sa Roma, Kapitulo 3, talatang 21 hanggang 23. Ano? So ito po ang nakalagay dito. 21 muna po tayo sa 21. Sabi po datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ang ibig sabihin nun, lahat po makasalanan, lahat nagkasala, okay? Kaya tignan nyo rito sa 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ituloy na po 24, mahalaga 24 din. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang ganda ng 24, palibhas ay inaring ganap na walang bayad. Walang bayad, walang bayad. This is a free gift. Libreng inalok ng Diyos yung, di ba? Yung kaligtasan na yan, libre po yan. Wala po siyang bayad. Ang linaw po sa Bible. Okay. Ito po, 25, maganda yung 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging palubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo. Okay? Sa dugo lamang po ni Hesukristo tayo naligtas. Okay? Wala pong pag-asa ang anumang mabubuting gawa, no? Kaya wala tayong ipagmamalaki. Ngayon, pa naging Kristiyano ka na, yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? So, walang matuwid, wala kahit isa. So, yun po, yung anong yan, yung katotohanan na yan, pag yan po ay nalaman ng isang tao, lalago siya sa biyaya ni Kristo. Lalago siya sa biyaya ni Kristo. Okay? At siya po ay magiging conscious that Jesus loves him no matter what. So, nandoon na yung katotohanan na ganun ka nakalalim sa grace na alam mo na walang makakapaghiwalay sa iyo kay Christ. No? Yun po, at awa naman po ng Panginoon, it's a journey sa buhay ko po. May times ang Kristiyano nag-i-struggle sa katotohanan na yan. Kasi pag ang isang Kristiyano nagkakamali, nagkakasala, mas conscious siya doon sa pagkakamali niya kaysa roon sa kapatawaran na ibinigay na pala sa kanya. Kaya may nakalagay po sa aklat ni Pedro, mahirap po yung nakalimutan mong pinatawad ka na eh. 'Di ba? Merong mga tao na nakalimutan nila kasi na pinatawad na sila. Kaya ang ending po nun, lalo silang nalulugmok. Yung iba lalong nalulugmok, iba parang nadidepress, ganun. Kasi nakakalimutan nila yung katotohanan na they are forgiven. So wag natin kalilimutan, forgiven na po tayo. We are forgiven much. No? Dahil ang nagpatawad sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Yan po ang pampalubag loob. Ganda sa Tagalog, ano? Itong ang Bibliang Tagalog, maganda siya yung unang salin kasi talagang doon yung mga bigat ng mga pananalitan talagang tatagos talaga sa sa espiritu mo pag binasa mo na nga no, 'di ba? Talagang wala naman tayong kakayanan to save ourselves pero Jesus came down. He is a perfect God. Nagkatawang tao para iligtas ang mga imperfect. Isa na ako doon. Isa na ako doon, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, naging saved tayo. Niligtas tayo ni Jesus at ngayon nasa atin yung kaligtasan na yan. Kaya wala pa rin tayong pagmamalaki kasi kung ano yung tinanggap mo, yun ay biyaya. Kaya yung biyaya yung tinanggap mo, i-share mo sa iba. Nakatanggap ka ng kaligtasan, hindi mo ito mapigilan. Kaya lagi mong sinasabi sa iba ang tungkol kay Jesus. No? Gusto mo rin maligtas sila. Gusto mo rin ma-save sila. At iyan po ay isang napakagandang hangarin ng isang tao na talagang kung ang gusto talaga niya ay talagang yung maparangalan ng Panginoon sa kanyang buhay.
ay ito po ay yung tipong unahin mong i-share si Jesus sa ibang mga tao. Dahil ako naniniwala po talaga ako, kailangan ng tao ang salvation. We are saved by grace, not by any good works. Kaya yung mga nagbo-boast sa works, actually delikado po yon, dahil if you are boasting on your works, on your efforts, therefore you are not boasting to what He has accomplished already on the cross for you and me. And yun po ay delikado kasi parang as if you are telling the Lord that you can save yourself without Him. No. Ngayon, ang issue ngayon dito, pero nagkakasala pa rin ng Kristiyano. Well, we are not perfect. We are just forgiven. It's very important yung foundation sa grace lumalim, dahil yung iba parang mas focus dun sa kahinaan nila. May kahinaan po lahat ng tao. Walang taong walang kahinaan. Walang taong Superman, walang taong Wonder Woman, walang taong Incredible Hulk. Lahat po yan fiction lang. Pero ang totoo, ang tao mahina at nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya ang Diyos na lumalang ng sanlibutan, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, bumaba, nagkatawang tao, nakipamayan sa atin, ang sabi ng banal na kasulatan, at nabuhay ng 33 years sa lupa, no? Para magampanan niya yung gampanin na nagampanan na po niya, natapos na po niya yung gawa sa cross. All we have to do is to acknowledge it by receiving it through faith in Him alone. Hindi pwede doon sa tinatawag na efforts mo. Hindi po yung efforts mo. Maliwanag, not by works, so that no one can boast. Delikado po yan, mga kapatid ko. Delikado yan if you are boasting on what you can do for God. Those things are just rags, basahan lang po. Kaya mas maganda, every day, ma-realize mo, I need the Lord. Every day, I need Jesus. Ligtas ka na, yes. Save na po tayo. Pero every day, include the Lord. Ibig sabihin, Lord, halika, samahan mo ko rito, kakain po ko. Lord, may lakad po ko. Tugunan mo ito, bahala na po kayo. Lord, may plano po ako, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Mga ganyan. Jesus wants to involve in everything you do, especially now that you are a believer of Him. Gusto niya, conscious ka na lagi mo siyang kasama. Okay, yan ang lambing ni Jesus sa'yo. Ngayong born again ka na. Gusto niya yan. Dahil tayong mga Kristiyano, alam nyo, tayo po, talaga sa totoo lang, tayo ang target ni Satanas para i-distract tayo. Lalo pag alam niya nag-devotion ka, ang aga-aga, nag-devotion ka, nagbasa ka ng Bible, pagkatapos may mga bagay na, ito lang, kadi-devotion ko lang pero may mga distraction agad. Minsan nga sa akin, agad-agaran eh. Paano ka niyo? Paano? Kadi-devotion mo tapos nagbukas ka ng FB. O kaya, ako even opening FB, social media and all many platforms here, nagpre-pray ako. Lord, gabayan mo ko dito. Scroll lang, yes. Maybe it's the simplest form of enjoying life in a daily manner, but alam nyo, pray. Lord Jesus, samahan mo ko mag-scroll tayo dito. Naway makita ko lang yung mga kabuti at yung mga masasamang alam mong harangin mo na po, Lord. Lumabas sa feed ko para hindi naman na ako makapag-isip o yung mga alam mo makakapag-distract sa akin. Huwag mo nang ipakita sa akin, Panginoon. Ganyan ang prayer, no? May we call that the social media prayer. Need natin yan. Need natin lagi. Maging conscious kay Jesus. Save na po tayo. Okay? Ngayong save na tayo, maging ka-good vibes na rin kayo. Ang gawin nyo, mag-subscribe kayo dito. Napakahalaga nito dahil ito pong Daily Good Vibes ay walang ibang tinataas kundi si Jesus. Ang isang tao, maliligtas siya, tatanggapin si Yesu Cristo, yung finished work niya, and then magiging ka-good vibes. Magsusubscribe dito at i-share ang channel na ito dahil sa channel na ito, ang tanging bida ay si Kristo Jesus. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari na siyang darating. Ganda po ng mangga. Ganda ng araw, Ganda po ng araw. I appreciate nature. It's not nature, it's the work of Jesus. Subscribe. God